Sabi sa mga affidavit na ito, si Boss Henry nagsauli na ng pera bilang patunay po sa kanya pong kagustuhan nga na maging state witness. Pero kapansin-pansin nga na itong dalawang ito, wala pa rin po itong kaso ha. Wala pa. If you recall, wala pa. Kaya sila po ngayon, ito po ay nasa umano ay safe house, itong si Ginoong Bernardo, at in the Senate pa rin, I think, si Boss Henry at saka si Boss Bryce. Hindi po ba? So ngayon nga po, dito ho sa isyong ito, ewan ko na lang po kung sino pa ho nagpapaalala sa inyo. Pero kami ho, ako dito, hindi ho ako titigil dito. Sa pagpapaalala po sa inyo, ito ho sa mga pangyayaring ito at napanood natin, hindi kwento ito. Ito po ay sinumpaang salaysay. Kaya nga ang panalangin natin, huwag magbago. Kasi habang tumatagal, yan lagi po ang gusto rin ng mga nasasakdal magtagal. Kasi maiinip yung mga witness. Nasaan na ba ngayon? Hindi nga, maiinip ang mga witness. Mas Nasaan- gusto ho nilang magtagal din. Pati ho ang mga hindi naman lahat nasa Sandigan Bayan. Gugustuhin din nila yan, na tumagal yan. Nasaan na nga ba si Bernardo? Nasaan si Bernardo? Ako, ginagalang ko, baka nga inaalagaan siya ngayon ng ating ng Estado. Pero sana ho yung pag-aalaga is nang hindi magbago ng statement. Mahirap yung inaalagaan nyo, hinihimas nyo para magbago ng statement at baguhin yung kanilang statement tungkol dito sa dalawang individual na to. Yung dagdag pa po ditong hapde na ibinibigay sa atin yung in the end, walang pera ang gobyerno. Kulang ang pera ng gobyerno. Di po ba parang doon sa unprogrammed appropriations, importanteng big ticket project ang program kasi walang pera ang gobyerno. Pero nagbabayad ka na ng interest sa utang mo kasi loan yan eh. Right? And then mga kapatid, yung proyektong para sa mas maraming Pilipino, hahanapan pa ng pera. Pero yung pera po mga kapatid, trilyon ninanakaw nila. Ano siya so far, more or less, sa isang LGU? 255.500 million pesos. A year, no? Oo, a year. Kasi Opo. that's 700,000 per day times 365. Oo, kung sakasakali lang po na ang kanila pong basura, ganun lamang. Oo, na umaabot nga ng, kumbaga, halos 600,000. Opo, 600,000 metric tons, no? Yung dami po ng basura. Ngayon, mga kapatid, sorry siya, kasi just have to, kasi mahaba tayo dito sa interview nito para lang diretsahan ang ating katanungan sa isyong ito. Kasi nga, meron na palang naging babala itong Code Green Philippines. Yun nga. Meron na pong babala mga kapatid na inilabas ito pong Code Green Philippines dahil noong September 27, 2024, bumisita po sila dyan sa pasilidad na iyan sa Cebu matapos po silang makatanggap ng mga sinasabi nga pong reklamo. Kinausap po nitong Code Green yung mga residente at yung kinukwento rin kanina ni Councilor, matagal na po silang nagdudusa doon sa mabahong amoy. Meron pang ilan na nawalan daw parang nagkaroon ng contamination yung kanilang tubig doon sa area. So nananawagan po itong organisasyon even noon pa ng pananagutan dahil po sa mga paglabag na ito. Pero wala daw konkretong aksyon doon sa ibinibigay nila na mensahe. That's a separate issue nga po, no? Dito ho sa nangyari nga na pagguho. Dito ho ba kasi muli, ngayon pa lang ako po ay nangangamba ng turuan na naman po dito. And eventually ho ba kung meron po bang mapapanagot dito. Kung babalikan lang natin yung Payatas tragedy na yan, hindi ko makakaligtaan yan kasi birthday ng anak ko nung nangyari yan eh. Opo, that's year 2000, ang mayor dyan, si Mel Matay ng Quezon City. Yan po mga kapatid, sobrang lakas po ng mga nagdaang mga pag-uulan, lumambot ito kasi open landfill po, open garbage dump po ito. Kaya yan po ay nagbunga ng pagpapasa ng batas. Ito nga pong Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kasi nga din po, that time, yan po ang uri ng ating pagtatapon ng basura, open dumps. Kaya nga may Smoky Mountain, di ba?
Smoky Mountain kasi nagsusunog ka ng basura, tambak ka lang ng tambak doon, sinusunog lang. Dati po kasi wala pang pamamaraan na ito. Itong landfill, sa mga maalam po dito, o meron na po siguro nakita mga report, so yan landfill na yan, actually, naguhukay ka muna. Pagkatapos ng paghuhukay mo, meron kang ibabaon, itatanim na sapin para yung katas ng basura hindi pupunta doon sa ating water table sa ilalim. Meron yan. At lagi yung issue, karamihan, kasi nga nagtitipid yung mga kontratista. Hindi ko sinasabing ito ang nangyayari dyan, pero yan po usually yan. Ngayon, pagkatapos yan mga kapatid, opo, mapupuno na. So, meron ka na naman pong panibago po na isasapin at marami diyang inihahalo na mga kung anong-anong mga likido, mga kemikal para po doon sa usapin po ng pagpapatay sa mga mikrobyo niyan at doon sa amoy niyan, etc. etc. Ngayon, may hangganan lang po ang may buhay lang yan. Ang isang landfill area, hindi forever. May buhay lang yan. May taas lang yan. At may lawak lang yan. Pagkatapos niyan, sarado na yan. Opo, lilipat ka ng ibang site na naman. Usually po, yan ang problema ng mga LGUs, kawalan din po ng site. Ano po? Ngayon, dito po sa pangyayaring ito nga sa dyan sa Payatas, kaya po ito naging batas nga, kasi mga kapatid, dito po nakatira. Kung titignan mo yung visuals ng Payatas Tragedy at visuals nito sa taas, pareho ang itsura. Halos pareho. Tignan po ninyo. Balikan po ninyo yung Payatas Tragedy, yung open dam site, at ito pong landfill na ito. Pareho. Yung kanyang picture, halos pareho eh. Para na rin siyang open dam site ang itsura nito eh. So ngayon mga kapatid, nakatira sa ilalim yung mga nagbabasura. Kaya natabunan po ng buhay yung mga yon. At hanggang ngayon, meron pa mga nakalibing dyan sa Payatas na yan. Ang sinasabi daw po, 200 yung nabilang. Pero ang binabanggit, baka umabot mo ng higit 700 na namatay dyan. At nagdemanda dito, laban sa city government, nanalo po sila. At pinabibigyan ng danyos yung mga pamilya ng namatayan. Opo, yan po ang, sorry, I just have to make mention of this history to remind us dito po sa pangyayaring ito at kung bakit nanganak itong Ecological Solid Waste Management Act na yan. Dahil po dito sa Payatas Tragedy. Okay. Sorry At po. sana nga po may mahanap itong mga nawawala. 31 pa po yung kanilang kailangan hanapin, 10 ang na-rescue at isa po ang patay dito sa trahedya na nangyari nga po dyan sa Cebu City. Yung binabanggit mo na yung house staff ay malapit na dun sa mismong area ng mismong mga basura, which clearly ang sinasabi din ni Councilor, Malapit. paglabag na daw agad Oo. yun. Yung, Pero ayun nga, anong ginawa ng LGU? And especially for the longest time na may mga nagsasabi na meron mga kailangang ayusin. Yung mismong operator nito, opo, ay responsable kasi alam nila yan. Taas-taas niyan, sabi nga niya, yung pangkaraniwang mga bundok-bundok, may bato-bato, gumuguho, ito pa kaya ang tambak. Hindi po ba? Anyway, ito na naman po tayo. Malamang sisihan, turuan po ang mangyayari dito. 6:45 ang ating oras. Sorry po napahaba tayo sa diskusyon ito para lang sa ating kaalaman. Ngayong nga pong araw ng Biyernes, pista po ng Poon Nazareno. At kami po'y nakikiisa sa mga taga Quiapo, Maynila, sa mga deboto nito para po sa isang mapayapang pagdaraos nitong traslasyon. Alam po natin na ito ho ay tradisyon at ginagalang po natin ang kanilang paniniwala. Yan po lamang po sa atin dito, yung freedom of religion. Kulong mandarambong shirt kami ni Baby Girl. Para lang ho natin ipagkardiinan na kami po nakikiisa sa lahat pa rin po na naghihintay sa hustisya at pananagutan sa pinakamalaking iskandalo na tumama. Opo, pinakamalaking iskandalo na yumayanig sa atin. Ito hong iskandalo ng flood control scam. Kulong na yan! Amen! Opo, ikulong na yan mga mandarambong dahil mamaya po pag-uusapan pa rin po natin yan. Yang isyong yan na mukha pong kapansin-pansin na may mga nag-iiba na po ng tono sa mga panahong ito. Siguro ang sinasabi nila mukhang hindi natin malaman kung paano natin sasarhan ang isyong ito. Gusto nyo bang sarhan na ito agad-agad? Ay, ayaw namin. Hindi natin pwede sarhan ang issue na yan nang hindi sila nakukulong lahat. Opo. Kaya ang reminder natin, hindi lang ngayong Biyernes, kundi araw-araw,
ikulong, mandarambong. Nasaan na si Saldinho? Yan pa rin pong ating katanungan. Dahil yung mga sasakyan na sinasabi na pag-aari niya, sasakyan lang yun. Nasaan na sumasakay doon? Alam na alam niya ang issue pong ito ng ating mga public school teachers, no? So meron sila palang ganun, no? Parang sa buong taon, ano ba ang mga accomplishment mo, ginawa mo? Sana may ganyan din sa mga kongresista. Oo nga ba't wala At sa sila? ating mga mambabatas, no? Sa gitna ng pagtanggap mo ng 2 milyon. Oo, na ano man po ang tawag nyo dyan, maliban doon sa sinasabi po na 1.3 milyon na buwanang sweldo at allowance. Ano ba ginawa mo sa buong taon? After all, wala pong saysay ang attendance dyan. Naman, meron nga sumusweldo kahit hindi pumapasok. Of course, no? Oo. Meron kasing iba ay gusto rin po magkaroon ng record na perfect attendance. Alam niyo na, may mga ganun po yan. Yung mga gusto ho talagang makilahok sa mga deliberasyon at maging aktibo. May mga wapakels, ha? At ang gusto lang pong mangyari ay kubra ng kubra. Mamaya pag-uusapan natin yan para ho natin ituloy ang ating kampanya na wag ho tayong makakalimot sa ating pong isinusulong at advokasya sa isyong ito. Dahil yan pong problema ng mga guro na yan ay hindi rin po natin maitatanggi. Yung pong kakulangan ng benepisyo ay maaari pong isandal na naman sa pangangatwiran na walang pera ang gobyerno. Kulong na yan! Walang pera ang gobyerno. Yan na lang po lagi ang ating pong naririnig. Kaya nga ngayon napapanahon din mga kapatid, nabasahin niyo po ang column ni kaibigang Jairus Bondoc sa The Philippine Star. Good morning! Ang title nito ay Government Cheats PhilHealth 2 times each year. Gotcha! Column today at ito ho ay may kaugnayan pa rin po sa benepisyo dapat na naibibigay po ng PhilHealth sa mga Pilipino at ang kaukulang pong obligasyon ng Estado na ponduhan ang PhilHealth. Sana po hindi tayo magsawa sa isyong ito, baby girl, ha? Today, it's government cheats PhilHealth 2 times a year. Ang ganda po ng kanya rin paliwanag dito, mga kapatid, yung obligasyon po ng Estado matapos kolektahin yung pong tinatawag na sin taxes at yung pong bahagi po ng kita ng PAGCOR at ng PCSO at yung pong kung sakasakaling magkukulang dapat inaabonohan ng Estado. So far po ang total na po na utang ng gobyerno sa kanya pong obligasyon sa PhilHealth ay 356.6 billion pesos na. At dito nga mga kapatid, ang binabanggit po nitong si Sir Jairus, isa niya, kung bakit po humantong din sa gantong kalaki ang utang ng Estado sa PhilHealth. As of June 30, 2025, ika niya, PhilHealth has 37,041,945 direct contributors, meaning yung mga nagbibigay po ng buwan ng kontribusyon. And 996,436 dependents ng mga direct contributors plus 24,477,099 na indirect contributors and 16,702,402 dependents. That's total 106,217,882 Filipinos that the administration cheats. Yan po ang kanyang paliwanag sa kanyang column today sa The Philippine Star. Kahapon nakapanayan po natin si Dr. Domingo, ang ating pong spokesperson ng DOH Baby Girl, tungkol nga po dito sa usapin po ng MAIFIF guidelines at kami po lubos na nagpapasalamat sa kanyang haba ng pasensya sa ating po mga katanungan. Bubuo daw po sila ng guidelines. So natanong din natin na bakit ba napaka-komplikado nitong kwentada po sa PhilHealth benefits. Hindi ba pwedeng ma-simplify na lamang ito? Halimbawa, ika po natin, kasi alam po naman po natin, di ba kapag kayo po ay indirect contributor, meaning talaga pong mahirap ang pamilya, wala pong pang-ambag,
aabunuhan ng Estado. At kapag po sila ay nagkasakit at na-confine sa mga pangkaraniwan po lamang basic na mga serbisyo at mga common na mga kwarto o wards, wala talagang babayaran. At yan po ay ating pong lubos na ikinagagalak. Pero kapag po nga nasa gitna ka o middle class at ikaw ay particular, direct contributor, meaning all your life nag-aambag ka dito, pero pag nagkasakit ka at ikaw ay mataon na obligadong kumuha ng pribadong kwarto, iba na ang usapan. So, depende po yan ha. Si Chacha may experience, ako may experience. Ito po namang si JB Garganera, sabi niya 35 years na ako miyembro niya. Siya din po may experience na ang naibabawas lamang basically sa iyong bill ay halos 10%. Meron kang bill mga kapatid na daan-daan libo, ang ibabawas lang 26,000 pesos. Sabi ko, hindi ba pwede magkaroon na lang ng parang simplified na komputasyon at patakaran ng PhilHealth? Halimbawa, kung meron kang gantong haba ng panahon ng pagbibigay ng contribution at ito ang rate ng iyong contribution, kapag sumapit sa takdang panahon, maaaring ang benepisyo makukuha mo sa bawat confinement mo kasi nagtrabaho ka ng 20 anyos halimbawa, girl, hindi ka naman siguro masakitin ng mga panahong iyon. So pagkatapos mong magsikap, magsakripisyo, at ikay laging nagpupuyat at nagpapagal, nalilipasan ng gutom para ka kumita para sa iyong pamilya. So eventually po, di ba? Oo. You sacrifice your health to gain a little wealth para sa iyong pamilya. And eventually, you will have to spend all of those wealth na kakaunti lang to regain your health. Yan po yung parang cycle, no? So ngayon, sa panahon na kailangan mo na ng tulong nitong iyong inaambagan, kakapranggot lang. Baka pwedeng magkaroon tayo ng halimbawa, parang itong mga health card. So pag na-confine ka sa isang taon, meron kang maximum 500,000. Meaning, ma-confine ka, kung less than 500,000 yan, wala ka nang babayaran. Simple, di ba? Hindi yung, nagtataka ka bakit ang liit lang? Ganito, ba't ganito? Ang daming paliwanag sa'yo ng ospital, masyadong komplikado, ang sakit ng batok mo, sige na nga. Bakit hindi ho natin gawing parang health card? Di ba health card taon-taon, nagre-renew ka, nagbabayad ka, fix, pero hanggang dito ha, kapag lumampas dyan, Di na namin sagot. Okay. So bigyan mo, 300,000 halimbawa. Pag na-confine ka, 300,000, below 300,000, libre ka na. Wala ka nang babayaran. After all, magbebenepisyo ka na kasi nag-ambag ka naman eh. Alam mo, mas madali ang suggestion mo. That is my suggestion yesterday. Madali yan. Baka daw pwede. Ano sabi niya? Oo. Pinag-iisipan namin yan at tatawaging PhilHealth Plus. Oo, yun daw. Kung sakali man. This year daw yan, pinamamadali na ng Pangulo. tatawagin daw PhilHealth Plus. Tama. Pwedeng Para ganun bagang ang gawin produkto ho, di ba? Parang bumili ka ng isang Tide na sabon, panlaba. Tama? Oo. Meron siyang dagdag na mga pantanggal ng mancha. Ay, di ako Tama. nagta-Tide Speed ang gamit O ko. kaya, di parang sabon, di ba? Parang Tide Ultra. Yan. Oo nga, may plus. Kumbaga energy drink. Tama, mayroong plus. O kaya brum brum. Brum Brum Plus. May brum brum plus. Oo. You know what I'm saying? Pag plus, ibig sabihin, mas pinaganda. Okay. Oo. Bakit ganun? Ba't kailangan pa ng plus? PhilHealth, Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, wala ng plus. Hindi po ba? Kaya ho, ako, sinong gaganahan mag-contribute dito sa depektibong style, sa depektibong sistema nito pong Universal Healthcare Law na ito na siyang bumuo sa PhilHealth at siya pong governing law sa PhilHealth. Hindi ba? Napaka-komplikado na naman. Lagi na, parang sa taxation natin, pinaka-komplikado sa buong mundo. Tanungin mo, tayong lahat, sa mga pinaka-komplikado. Hindi po ba? They make it so complicated for Filipinos. Ganun talaga. Kumbaga, partner. Komplikado ang gobyerno, komplikado ang sistema. Ganun yun. Oo.
So we have to oo. simplify government. Oh, para simplify din ang lahat. So, paano natin isi-simplify ang gobyerno? We privatize. Yan! Di na-simplify mo. Tapos, bubuwagin mo na ang kongreso niyan. Para makabawas din tayo siguro ng I mean, gastos. Hindi ba? Oo. And then ito nga po, no? Sorry, napunta ako sa PhilHealth. Tama. Kasi nga po, benepisyo ho ang pinag-uusapan natin dito eh. Kaya Kasama nga- yan sa concerns sa mga Pilipino. Di ba? Kasama yan. Kasama din sa araw-araw na panalangin. Lord, wag po ako magkakasakit. Ang Kaya, mahal po magpa-hospital dito. Hindi ka naman din ho siguro magsasawa sa kakabanggit na sa halip na direktamenteng ponduhan ng Kongreso, ng state, ng estado, ilagay sa NEP, klarong-klaro yung utang ng gobyerno po sa health insurance natin, kung saan-saan dinadala. At ang sinasabi, kasi hindi pa nagagawa ng PhilHealth, kasi ang problema sa PhilHealth, di ayusin ninyo ang PhilHealth. Nakita mo yung katwiran nila even dun sa deliberasyon. Dahil daw ang PhilHealth hindi nagagawa ang kanilang tungkulin. Yan. Dahil daw ang Paulit-ulit. PhilHealth ay may mga pagkukulang. Exactly. Kung ganun po ang inyong logic, kayo po ang kinakailangan buwagin. Kasi hindi nyo nagagawa trabaho nyo eh. My point. Oo. Tama. Hindi ba? Kaya nagkaroon ng maifit dahil hindi daw epektibo ang PhilHealth sa pagbabayad, sa pag-assure na talagang kanilang matutugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Gusto man po nating maging masyado kahit papaano mapagtimpi sa ating mga salita. Talaga namang Anak ka ng po! di ba? Kasi yung logic, ginagawa nila tayong tanga eh. Ginagawa ho nila tayong mga alam niyo ho yun, yung anturing sa atin, mga hampas lupa tayong lahat eh. Na tayo nasa ibaba, na wala na po tayong pag-asa pa. Na hindi, kahit na magreklamo ka, maglupasay ka, wala na, hindi ka na pa nakikinggan eh. Maifif. Bakit naging 51 billion? Ano paliwanag ninyo? Ano mathematics dyan? Ngayon, ipauubaya mo daw sa mga, ang sabi sa desisyon ng mga social worker. Hindi natin minamaliit ang kakayahan at sakripisyo ng ating mga social worker. Pero ang tanong nga kasi ngayon, sino magdedesisyon kung merong hihingi ng tulong pinansyal sa kanilang medical bill? Kasi nga, kung babalikan ko yung akin na iharap sa inyo kahapon na sample nung guarantee letter, di ba, yung nanggagaling sa mambabatas, may code lang doon na ibibigay mo sa DOH. And that code will give you the benefit kung magkaanong amount na ibinigay sa iyo ng senador o congressman, right? 50,000, 100,000. So, gaya po ng akin ay paliwanag nga kahapon, may mga pasyente sasabihin nung heart patient, kailangan mo ng 800,000. Yung kaibigan natin, kailangan mo ng 700,000 mahigit. So, naku, operahan ako sa puso. Paano kung wala akong 700,000? Ako nalulungkot na babanggitin ito. Humingi ako ng pangumanhin, pero yung kaibigan ko si DJ Richard, yan ang problema niya eh. Namatay siya dahil sa sakit sa puso. Kailangan siya operahan. Pero yung kanyang unang concern, sabi sa akin, pambayad ko, sabi sa akin, brother. Kasi gantong halaga ang pinagpapahanda. Hindi ba? Sa kanya. Sabi ko, hindi, huwag mong isipin yung gawa natin ng paraan to, magagawa ng paraan yan. Importante, mailipat ka muna kaagad-agad kasi kailangan kang operahan, sabi nga ng doktor mo. Basically po, kagaya niya. Yun ang kanyang problema. At marami pang iba. Di po ba? Na pag sinintensyahan ka ng doktor mo, ito ang sakit mo, may lung cancer ka. Kailangan ka operahan kaagad sa iyong baga. Sabihin sa'yo, Dok, mga magkano bang kakailanganin? Yun agad ang tanong mo eh. Kung kakayanin ba ng inyong pamilya? Pag binigyan ka ng gantong halaga, parang sintensya sa'yo eh. Parang kapag hindi mo yan na-produce, hindi ka ma-ooperahan.
So ikaw ngayon, kumahog, di ba? Tawag ka ng kaibigan, hanap ka ng koneksyon para makakuha ka ng guarantee letter. Okay, fine. May pakinabang po kahit papaano. Di ba? But they decide magkanong pera ang ibibigay sa'yo. Pera mo. Pera ng bayan. But they decide kung magkano matatanggap mo. Tama? Girl? Tama, silang nagdedesisyon. Hindi ba? Oo. O sige, wala na raw guarantee letter. Okay, fine. So ngayon sa kapupunta. Ang sabi po ng DOH, bubuin pa rin po yung guidelines. But basically, punta ka doon sa social worker. Okay, so siya ngayon magdidesisyon. Hango saan? Anong kailangan mong dokumento? Kung middle income earner ka, paano? Di po ba? Paano yon? Ano ang hangganan para sabihin ng isang social worker na ikaw, Ginoong Erwin Ocaña, pwede makatanggap ang nanay mo ng 200,000 piso? O sasabihin niya, meron lang po kasi akong level ng maaari kong desisyonan. Tama? Tama. Paano kung ang kailangan ng isang middle income earner ay 1 million? Yun ang kailangan niya. At hindi niya kaya yon. Kasi hindi naman sila mayaman. Middle income lang sila. May kotse, hulugan, may bahay, hulugan, nag-aaral sa kolehiyo, sa pribado, pero nahihirapan. Paano yun? Sabihin ng social worker, punta na po kayo sa taas. Eh di ganun din. It's too complicated at masakit sa dibdib. Kung iisipin natin ang malaliman, mga kapatid, may problema tayo dito po sa sistemang ito. Pero yung problemang yan, mukhang gusto yata ng mga mambabatas. Alam nga naman di nila alam yan. Imposible namang hindi nila alam. Pero hindi nila sinusolusyonan. Dahil pag sinulusyonan nila yan at nilagay nila lahat ng pondo sa PhilHealth at binuwag nila yung MaIFIP, paano na sila makakaepal? Hindi bawal ba? na umepal. Uy, kayo ba'y naniniwala na talagang di na sila makakaepal? Dahil dun sa provision na inilagay po dyan sa 2026 GAA. Matagal naman na silang bawal umepal talaga, di ba? Hindi ba matagal naman na nasusulat, nasasaad sa batas? Ginagawa po ba nila? Hindi rin naman. Alam nyo, muli ako po yung nagpapasintabi dito po sa ating ganito pong uri ng diskusyon and passion sa isyong ito. Pero kailan ito maitatama? Di po ba? Sisisihin mo PhilHealth? Di palitan ang mga namumuno at palitan ng competent. Hindi po ba? Mga kapatid, there's really something wrong. And sorry po, muli ako nagpapasintabi. Sabi nga natin, di ba baby girl, kung maaari lang medyo magpakahinahon tayo sa ating mga salita, sa ating mga gagamitin. Pero talaga, anak ka ng talaga naman, baby girl, di po ba? Opo. Mukhang ang numero 1 talagang problema po sa bayan na ito, mga kapatid. Hanggang ngayon, yun pa rin ang gobyerno ng Pilipinas. Adjourn for life. Yung dagdag pa po ditong hapde na ibinibigay sa atin yung in the end, walang pera ang gobyerno. Kulang ang pera ng gobyerno. Di po ba parang doon sa unprogrammed appropriations, importanteng big ticket project, unprogram kasi walang pera ang gobyerno. Pero nagbabayad ka na ng interest sa utang mo kasi loan yan eh. Alright? And then mga kapatid, opo, yung proyektong para sa mas maraming Pilipino, hahanapan pa ng pera. Pero yung pera po mga kapatid, trilyon ninanakaw nila. Anak ka ng
Eto na, baby girl. Para naman kayong bago ng bago. O ito na, para hindi natin makalimutan na tayo po'y merong kailangang ipaglaban. Kasama po natin ngayong umaga ang isa sa mga organizer ng Bahas sa Luneta Aksyon na Laban sa Korupsyon at co-convener din po ng grupong Tama Na, Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, si Professor David Michael San Juan. Professor, good morning. Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oo. Napanood niyo po ba yun pong press con ni Ombudsman Boying Remulla kahapon? Kasi hindi ko alam kung ako lang nakapansin. Parang tila, nagbago ba yung tono niya? Kasi parang nung December, sinasabi nila, meron pa siyang binigay na petsa nung una, meron ng mga makukulong, meron ng mga kakasuhan. Sa pahayag kahapon ng Ombudsman, ang sinasabi na niya, hindi na siya magbibigay ng timeline sa paghahain ng kaso and even dun sa pagpapakulong sa mga sangkot dito po sa flood control scandal. Anong reaksyon niyo po dito? Ayan, siyempre, pinapahayag natin ang ating galit at desmaya sa nangyayari na pinangako nila, natatandaan po, December 15, may makukulong raw na big fish. May mga lalabas sa bagong warrant of arrest. Pero wala. Ang closest to a big fish that we have is Diskaya. Pero bukod doon, senador, kongresista, walang major na nakasuhan at o nakulong. Ang congressman lang na nakasuhan ay si Saldico, pero yun pang nasa ibang bansa, di ba? So sa tingin ko ay napansin nating lahat nga yung medyo pagbabago ng tono. Siguro in-anticipate din kasi nila na after ng Christmas season, magkakaroon ng kaunting tulog o lull. Siyempre, nag-focus ang mga tao sa celebration, Pasko, reunions, etc. So ngayon January, parang pa lang, magre-recover pa lang tayo ulit sa mga nangyari nung December, di ba? So kaya maganda itong nangyayari ngayon na gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan na tuloy ang laban. Kasi parang nananamlay ang gobyerno doon sa laban sa korupsyon, tayo dapat ang talagang patuloy na mga lampag. Kaugnay niyan, sa tingin natin, tiyak na magkakaroon ng malaking rally ulit sa February 25. Kasi ika-4 na pong anibersaryo ito ng EDSA 1. At pagpapaalala ito ulit sa taong bayan at sa gobyerno. Ano ang kapangyarihan ng mga mamamayan kapag nagsama-sama? May magagawa. May pwedeng baguhin sa lipunan pag nagsama-sama tayo. So yun po ang focus natin sa ngayon, kasabay pa ng siyempre ay pagpapalakas sa inabot na natin. So kinakausap natin iba't ibang grupo, iba't ibang organisasyon, nasa process tayo ng consolidation para eventually sa February 25, hopefully, sama-sama ang lahat ng grupo. So yun po ang ginagawa natin ngayon. At yung ilan sa ating mga kasama sa Kilusang Bayan kontra Coracout, I think ay naghahanda na rin para sa posibleng filing ng impeachment case kay VP Sara Duterte kasi nung nakaraang taon, naunsiyami yun, definitely this year, sigurado matutuloy ulit yan. At pinag-aaralan din ang posibilidad na kung may sapat na ebidensyang matitipon ng posibleng koneksyon ng palasyo sa flood control scam, pwede rin na magkaroon ng impeachment case laban sa ating president. Okay, so dalawang bagay na po ito. Sure ball, Feb 25, there's going to be a big rally happening in time for the, dito nga po sa pagdiriwang ng EDSA. Pero hindi pa sigurado, nakikipag-usap pa po kayo sa iba't ibang grupo kung isang venue na lamang po ito. And then yung sinasabi nyo rin kanina, posible na yung talagang filing ng impeachment case against VP Sara pero nangangalap na rin po kayo ngayon ng mga ebidensya dito sa flood control scandal. Kung makikita talagang may kaugnayan sa Pangulong Marcos Jr., maghahain din po kayo kasama ang iba pang grupo ng impeachment dito po kay President Marcos Jr. Tama po ba yon? Open po tayo sa ganoong posibilidad kasi nakita natin maraming undersecretary at cabinet secretary mismo ay tila isinangkot ng mga resource persons, mga sinasabing may kinalaman din dito sa flood control, mga malalapit sa presidente sa palasyo at tumanggap rin si President Marcos ng campaign donations from contractors. So pinag-aaralan natin lahat ng available na datos at umaasa tayo na magkakaroon pa ng mga future whistleblowers, may mga lalabas pang ebidensya. Basta tuloy-tuloy na mapalawak at mapalalim ang investigasyon. Kaya yun nga ang panawagan natin sa Ombudsman at iba pang ahensya.
seryosohin nila yung trabaho nila, di ba? No sacred cows, wala dapat santuhin ang investigasyon. Kasi parang nagkalimutan noong December, ngayon, hindi pwede yan. So kaya yun rin ang gusto natin mangyari sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy natin pag-usapan, tuloy-tuloy tayo mag-usap-usap, magpalakas, magparami para sa Feb 25 at lagpas pa. Siguradong ipapangalampag natin ito na wakasan na ang sistema ng mga corrupt na political dynasty. Oo. Prof. David, saan yung magiging venue natin since anniversary yan ng EDSA? Sa EDSA po ba yan or sa Luneta? Sa ngayon, wala pang definite na napag-uusapan pero malaki ang posibilidad na may program sa EDSA, most probably. Pero siguro open din sa possibility na kung sa Metro Manila, pwede kasi ang mangyari, di ba? Pwedeng umaga may pagtitipon din sa Luneta kasi hindi naman lahat nakakapunta sa EDSA, pero magsasama-sama sa hapon sa EDSA. Yun yung isang possibility. Pero ang isa ring tiyak, yung pong mga nasa iba-ibang probinsya na hindi naman makakapunta talaga sa Metro Manila, talagang nagpapalakas din po ang iba't ibang mga anti-corruption groups. We are in coordination with them sa iba-ibang lugar para magkaroon din ng mga major protests or rallies sa iba-ibang lugar sa Pilipinas sa araw na yon. So magiging pambansang araw ng protesta laban sa korupsyon ulit itong 40th anniversary ng EDSA People Power 1 sa February 25. Professor, I would like to respectfully remind you of what happened itong pinakahuling inyong supposed to be rally sa Luneta, ha? Na kayo'y na-dribble ng city government at ng Luneta Parks Development Authority. Ako, I suggest, bukas pa, Monday pa lang, mag-apply na kayo ng permit doon sa parks development na ito. Kasi nung panahon na naandoon kayo, hindi kayo nakapag-set up ng stage kasi dinribble kayo nitong si Cesar Chavez ng Office of the Mayor. Pati nitong pinaasa lang kayo, wala naman kayong papel, kaya may katwiran sila na itaboy kayo sa liwasan. So ang akin lang dito, siguro naman alam nyo na ang inyong leksyon, kung hindi sila papayag, hanap tayo ng isang venue na pwede. Otherwise, wala, mapufrustrate lang yung mga pumunta doon, nasiraan ng loob eh. Yan ang akin lang paalaala sa inyo, Professor. Salamat po sa paalala. At as soon as possible po, ipa-file natin ang mga necessary paperwork para matiyak na mas maaga ang coordination at mas matiyak na maaga ring malalaman yung actual na venue. Huwag na kayo padadala sa mga mambobola. Ito na ngayon, ulit si Chacha. Saka ako another concern, Prof. David, pangatlo na po ito yung pinakamalaki nangyari nung una before yung hindi po kayo napayagan dyan sa Luneta na makapag-set up. Hindi po ba posible na talagang isa lang yung venue para di na rin po magkaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan na pupunta sa rally at para mapakita rin po natin dito sa mga nakaupo sa pwesto na sangkot dito sa flood control scandal na nagkakaisa tayo kasi kung dalawa na naman ulit yung venue, napaghahalataan pangatlong rally na, hindi pa rin tayo united. Definitely, seryoso nating pag-uusapan ito at tuloy-tuloy yung pakipag-usap natin sa iba't ibang grupo. Isang posibilidad din yun, na talagang isang malaking aktibidad lang sa Metro Manila na magsasama-sama ang lahat ng grupo. Pero kung sakaling mangyari nga, meron na umaga, merong hapon, basta yung isa doon, siguro dapat tiyakin na nandoon represented lahat ng grupo, both the Luneta and EDSA groups na dating magkahiwalay. So yun ang pinapangako natin na we will do everything para matiyak na may united action sa Metro Manila sa araw na yan, sa February 25. Kasi parang, sigurado naman na naintindihan din ng mga taga-EDSA yan na kailangan magkaisa. Anniversary nga yan ng EDSA. Hindi po maganda kasi talagang tignan. Kung watak-watak ang rally. Mamaya papaliwanag ko sa iyo separately kung bakit may mga mamaya ko yung transactional politicians doon sa isang grupo. Ganito, sila Professor, magalang naman sila. Hindi, susubukan namin, makipag-usap. Oo, may mga pumapayag na sa iisa lang, pero may mga kumukontra. Hindi ko lang alam kung aaminin niya ni Professor David.
Well, yes, nung nakaraan pong mga cycle ng usapan, talagang, di ba, ito naman, naging public knowledge na doon sa ilan sa mga grupong nasa EDSA, talagang hindi nila gustong magkaisa yung dalawang grupo. Ang kanilang sticking point ay yung ayaw nila na may magbibitbit ng placards and banners na may mga papangalanang politiko, specifically the Marcoses. No? Pero syempre, sa atin sa Luneta, ay malaya ang lahat. Kasi klarong-klaro na nga ngayon, di ba, na itong lahat ng dynasties ay corrupt. At lalo na yung top 2 dynasties. Kaya dapat nasa placard and banners yan. So yun ang, sa tingin ko naman, for February 25, mukhang mas malinaw naman na kailangan bitbitin yan. Okay. Kasi kahit nung nakaraang rally sa EDSA, may mga nagbitbit din. No? So, ibig sabihin, talagang ina-acknowledge na rin na Sige. gano'n na talaga ang sitwasyon. Okay, ganito. Sir, Professor David, kung babalikan lang natin ang mga nagdaang hearing kamo, di ba? May mga nababanggit na nga dito. Meron tayong whistleblowers ngayon, no? Si Bernardo na hindi natin alam kung nasa saan, and we sincerely pray na hindi pa nagbabago siya ng stand, ng kaisipan, paninindigan at ng kanyang statement. Kasama na si Alcantara na nagsuulingan ng pera. At sila kasi nagtutulungan doon sa kanilang statement, merong corroboration, ika nga. Kung babalikan lang natin, just to remind everyone na minsan pa, hindi ba napakinggan natin yung mga statement sa mga pangalang Maynard Ngu at Trygive Olayvar? Naalala natin, di ba? Okay. Ngayon, Tama po, tama. yes, okay. Yung Maynard Ngu may mga aligasyon. Oo, dito sa affidavit mismo nitong si Bernardo, siya mismo ang katransaksyon at sa kanya mismo naghatid ng pera. Sa office sa Makati at maging sa Valenzuela. Okay, for specific politician, and then may mga sinasabing koneksyon ito sa mga nakapwesto. Ngayon, meron din yung Trygive. Sa huli pong talumpati at pagpapaliwanag ni Senator Ping Lacson, ito yung sinasabi na pinaghahatiran ng bilyong piso, umabot sa 2 bilyon sa basement ng isang hotel at pinupuno yung isang armored van. Naalala mo? Tama po. Opo. Yes, okay. And then, ang sinasabi nga nung Trygive daw na huwag ka muna mag-deliver kasi puno na eh. Oo, di ba parang tsaka na tayo mag-usap kasi busy kami. Habang bilyon-bilyon ang inihahatid sa kanya. Oo. Pero napansin mo, walang banggit nitong 2 starring na ito sa alimang investigasyon na nangyayari ngayon pati sa ICI na hindi ito pinatawag itong 2 ito eh. Anong take mo Yan dito? nga po. Anong take mo dito? Yan, kaya iyan nga po ang posibilidad na talagang si Maynard mo ay may malaking posibilidad na may mas malaking tao pa nasa likod niya. Kasi sa ngayon nga parang wala pang warrant of arrest at hindi nga yata napatawag sa mga investigasyon. Pero kung tama ang pagkakatanda ko, kasama siya sa pinangalanan ni Undersecretary Bernardo. Yung affidavit ni Bernardo ginamit para makasuhan si Saldico. Kaya yun ang panawagan natin sa gobyerno. Seryosohin din ang paghahanap ng ebidensya o datos tungkol kay Maynard Ngu kasi binanggit siya ni Bernardo eh. So imposible na hindi siya sangkot sa nangyayari. So ang pwedeng gawin ng ombudsman, kalkalin lahat ng dokumento tungkol kay Maynard Ngu at ang kanyang posibleng connection dito sa mga nangyari sa flood control. Lalo pa at dapat natin bigyan diin na si Maynard Ngu ay konektado na sa Malacanang noon pa dahil na-appoint siya as special envoy sa panahon ni President Marcos. At bago pa ito, noong 2022 elections, nagkaroon ng major fundraising activity si Bongbong Marcos, si President of then candidate Marcos, sa isang bar na pag-aari ni Maynard Ngu. So hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila kilala itong taong ito kasi talagang masasabi nating close sa kanila. Kasi tumutulong sa pagkakampanya nila noon at na-appoint pa niya sa isang major na special envoy position. Although ngayon hindi na. Wala na siya sa special envoy position. Kaya yun ang panawagan natin sa ombudsman. Kung seryoso siya sa kanyang trabaho, tiyakin na yung mga ganitong tao na nababanggit sa mga affidavit ay talagang kakalkalin lahat ng dapat makalkal na bagay tungkol kay Maynard Ngu. Kasi
pwedeng ito yung smoking gun or connection no sa palasyo. At meron pang try give Olivar. Specifically po dito sa Bernardo Affidavit, if I may remind everyone, Your Honor, 23, sometime 2024. Again, this is an allegation. Sana nga, maiporso ng nag-iimbestiga kung totoong gusto mag-imbestiga. Sometime 2024, Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about program appropriation supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects, etc., etc. Yun na po ang simula ng kanyang salaysay po dito hanggat sa humantong sa binabanggit na mga deliverables, di ba? So, yung nga pong atin din pinagtataka po dito, kasama po ni Profesor, bakit yung Olivar na imbitahan isang beses, hindi sumipot, ganun na lang yun. Tama po. As of last check, wala. Chinek ko rin nga ang kanyang pangalan. Ang huling pagbanggit sa kanya ng media ay halos 3 months ago pa. No? Pagkatapos noon, wala nang nabanggit. Hindi na rin siya naipatawag sa mga investigasyon. Kaya talagang itong 2026, para tayong magsisimula ulit ng bago eh. Kasi yung mga na-aresto noong 2025, alam natin directly na sangkot sila, si Descaya, nasabi, inamin niya, di ba? Pero ang problema kasi rin sa mga ito nga, di ba? Hindi pa nila ikinakanta ang buong alam nila. So yun rin ang panawagan natin sa mga na-aresto na at doon sa mga may warrant of arrest na ngayon, kung hindi, sumuko na sila sana no, para mas mabilis ang hustisya. At the same time, sabihin na nila lahat ng alam nila under oath para magkaalaman na sinong mastermind. Yun rin panawagan natin kay Saldico, di ba? Kasi yung kanya mga sinabi, mabibigat na alegasyon. Pero mananatiling alegasyon kung hindi siya uuwi at hindi niya haharapin din yung kaso sa kanya at hindi siya magte-testify under oath. So, yun ang panawagan natin sa lahat ng whistleblower para sa bayan, ikanta nyo na po lahat ng alam ninyo para malaman sino ang mastermind. Diba? Opo, pero yung iba dyan kakanta lang kapag sila ay naiipit na o cornered na. Pero hindi mangyayari ang pagkanta na yan kung hindi nga sila, talagang uusigin. Kasi sa ngayon, kapag nakarinig tayo ng katwiran, Profesor, na kailangan ng matibay na ebidensya, kailangan ng personal knowledge, di ba? Yun lagi yan. Hindi pa pwedeng kwento-kwento lang. Ito, dito, sabi, finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made by me, Bernardo, to Maynard Ngu at his office in Manila. Hindi ba? Kaya talagang isipin mo, ito mismo sinasabi, nagde-deliver ako ng pera dito, pero wala na ho tayong narinig na anuman pong pagpupursige sa mga individual na ito. Bukas ang aming pong programa sa panig ni Maynard Ngu at nitong si Tragic Olivar. Kung gusto ho ninyo magpa-interview, pero itong po gusto ko lang kayong paalalahanan, katulong po si Profesor, dito ho sa mga pangyayaring ito na para bagang ang kanilang eksena magkalimutan o kaya mangyari na pipiliin na lang nila kung sino ang kanilang iaalay. Tama po. Kaya sa atin naman, no, sa tingin natin, hindi talaga magkakalimutan dito kasi flood control scam. Tapos laging may ulan, laging may baha, bagyo dito sa ating bansa. Talagang malakas ang magiging paalala sa atin sa tuwing may bagyo at baha na nangyari itong korupsyon, ninakaw yung perang dapat sa flood control. Kaya sa mga kababayan natin, tuloy-tuloy natin pag-usapan po ito. Tuloy-tuloy tayong manawagan na ikulong ang lahat ng mandarambong, ikulong lahat ng sangkot, lalo na yung mga mastermind. Amen. Salamat na marami, Professor. Talagang napapanahon to pagtawag namin sa iyo kasi nga yan ang balita ngayon. Febrero 25 po, may paparating na malawakang rally. Para po pa rin sa protesta po natin kontra korupsyon. After all, natanggal yung unang Marcos nang dahil sa korupsyon. At yan po is to remind everyone, korupsyon at paglabag sa karapatang pantao.
Professor David Michael San Juan, muli kaming tatawag bago po magpebrero para paalalahanan po ang lahat sa ating pong ginagawang advokasiyang ito. Maraming salamat po at magandang umaga. Salamat po na marami. Number 27. Number 27. Sa affidavit po nitong si Engineer Roberto Bernardo. Unang affidavit niya, iba pa po yung supplemental. Number 27. Basahin natin. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olaivar in Magallanes, Makati, and other places. Yung pong deliveries na yan ni Alcantara, ni Boss Henry, kinukumpirma ni Boss Henry sa kanya namang affidavit. So ang pinag-uusapan dito ay personal knowledge. Lagi pong yan ang pinapangalandakan ng mga abogado para kontrahin ang mga aligasyon sa kanilang mga kliyente. Wala namang personal knowledge yan Hearsay yan. Yan. Kwento lang iyan. Hindi naman niya na-witness. Napakabait ng aking kliyente ga hindi nga makabasag pinggan Oo. Amen! Amen! Hindi ba? Gagawa-gawa lang kayo ng kwento Hindi ka pwede magdemanda lang na puro lang kwento. Napakabait ng kliyente ko. Walang ka-record sa pagnanakaw ito Hindi ba? Amen! Amen! Ngayon, mga kapatid, ano hong sinasabi sa mga affidavit na ito? Si Boss Henry nagsauli na ng pera. Bilang patunay po sa kanya pong kagustuhan nga na maging state witness. Pero kapansin-pansin nga na itong dalawang ito, wala pa rin po itong kaso Wala pa. If you recall, wala pa. Kaya sila po ngayon, ito po ay nasa ay safe house, itong si Ginoong Bernardo, at in the Senate pa rin, I think, si Boss Henry at saka si Boss Bryce. Hindi po ba? So ngayon nga po, dito sa isyong ito, ewan ko na lang po kung sino pa ho nagpapaalala sa inyo. Pero kami ako dito, hindi ho ako titigil dito. Sa pagpapaalala po sa inyo, ito ho sa mga pangyayaring ito at napanood natin, hindi kwento ito. Ito po ay sinumpaang salaysay. Kaya nga ang panalangin natin, huwag magbago. Kasi habang tumatagal, yan lagi po ang gusto rin ng mga nasasakdal magtagal. Kasi maiinip yung mga witness. Nasaan na ba ngayon? Hindi nga, maiinip ang mga witness. Mas gusto nilang magtagal din. Pati ho ang mga hindi naman lahat nasa Sandigan Bayan. Gugustuhin din nila yan, na tumagal yan. Nasaan na nga ba si Bernardo? Nasaan si Bernardo? Ako, ginagalang ko, baka nga inaalagaan siya ngayon ng ating ng Estado. Pero sana ho yung pag-aalaga is nang hindi magbago ng statement. Mahirap yung inaalagaan nyo, hinihimas nyo para magbago ng statement at baguhin yung kanilang statement tungkol dito sa dalawang individual na to. Kasi ito ho mga kapatid, ito uulit-ulitin ko ang pangalan Maynard Ngu at yung Trigib Olaivar. Yan po tandaan yung mga pangalan. Minsan lang inimbita, hindi sumipot, wala na pong mga arrest order na nangyari. Hindi po ba? Ang usap-usapan doon sa Makati, sa kanilang subdivision, medyo laylo. Pero dati-rati daw po, party-party. Wala nang party. Tahimik na daw. Halos araw-araw daw pala ang party doon. Ngayon po, ang tanong natin, nasan na itong dalawang to? At ang mga bisita At daw doon. At malay nyo, kung nakasibat na to. At saka mga bisita daw doon dati, nung hindi pa umiingay itong flood control, puro politiko. Nagkalat nga daw ang security guard doon sa area na yun. Sino? Ikaw ba, Rome, magkano ang natikmang mong pinakamahal na alak? Ako, maswerte na ako sa 1,000. Mga 2,000. Hindi naman. Ay, napatikim pala ako ni attorney. Oo. Easy ka lang. 15? Hindi Magkano sobra ba? ka naman sa 15. Ano ba, magkano? Mahal naman nun.
Oo. 3,000. 2,500. 2,500. O, kita mo? Iniba niya pa sa 1,000. Sabi ko na nga 1,000. 2,500. Sa bagay, parang may wine pa ba na Pinakamahal na wine sa'yo, 1,000? 2,500. Oo, grabe ka naman. Tuwan-tuwa tayo sa 2,500, ha? At saka masarap na yun. Oo. Ang bilis ko nga nalasing eh. Okay. Oh, di ba? Anyway. Magkano ba pinakamahal? At saka ano ba ang difference nung... Anyway. Anong difference nung 5 milyong wine dun sa 2,500? Yung isa kong Oh. kaibigan, Oh. ito lang, napagkwento nga sa akin, wala lang, kasi nagkita kami one time, nakwento lang. Alam mo, pinupuntahan ko yung napapanggit na lugar na yan, ha? Nakasabay ko si ganito, at saka kasama si ganito, at si ganito. Ngayon kami, sabi niya, kausap ko yung partners namin doon sa kanilang negosyo. Legal ito. Nayaya lang sila doon kasi nga talk of the town. Abay, nung tinignan niya yung wine list. Opo. Yung wine. O di kunyari, okay. i-reenact natin. Tayong dalaway nandun. Kasama tayo. Ikaw Oo. si May kasama ba siyang babae nun? unang... Oo. First lady ba ako? Oy! Hindi. First lady mo. Ako ang first lady mo dito sa program. May second lady ka? Ako ang first lady mo dito. Oh. Tama, mali. Alam mo, puputulin ito, gagawing content. Ayo nga pala. O sige. Legal wife na lang, legal wife. Ako ang iyong legal wife. Nung panahon yung kaibigan mo ay nagpunta. Bumibelo na ako sa kwento ko, Ay, naubul tuloy eh. Sayang. O sige. Ayan. Oh. This is ridiculous. Tuloy mo na, nakikinig si Kuya Rome dito, oh. Nakaabang kami sa kwento nang minsang mapadpad sila doon. Makikinig kami. Yung wine list. Oo, binigay na ang wine list. Oo. Oh, tapos? So sabi nila, yung wine meron namang ganun. Ang mga mura, ang mga pinakamura, 3,000, 4,000, 5,000, may 10,000, pataas ng pataas. Mayroong milyon na wine ang halaga. Ha? Milyon. Oo. Ngayon sila daw, nag-usap-usap sila. So, tikman kaya natin ito. Di ba? Parang regalo natin sa ating mga sarili. Oh, i-reward natin sarili natin. 50,000 yung isang bote ng wine. Ang in-order nila. So, $1,000 more or less po yung halaga. Mahal naman ng wine na yan. Oo. Ano ba yan? Walang hangover? Pero yung, ngayon, usap-usapan kasi ang daming bodyguards, di ba? Ang daming mga, doon. Mapapansin mo na may VIP. Yes. Chismoso yung waiter. Oh. Yung waiter, di ba? Nagkwento. Oh. Kung gaano kamamahal na wine ang ino-order doon Sa taas. sa private room. Oh. Nasa taas ba? Nasa baba yung private room? Oh. Yun nga ang sinasabi. Oh, di siguro mga 100,000 pinakamahal. Milyon! Ang halaga, kaya nilang uminom ng wine na ang isang bote higit 1,000,000 Rome. May Or wine Diyos na ganon? por santo, May di ba? wine na Kaya isipin mo din, kung ganoon sila kagagalante, pinaghirapan ba nila ang pera na iniinom nila ng mga yan? Kasi pag pinaghirapan mo, ang hirap gastahin eh. Rome? Yung kaibigan mo nga, alam ko, madami ng pera yan eh. Ay, ba- Kaya naman niya umorder ng ganon. Pero ang in-order nila, 50,000. Nag-ambag-ambagan sila para lang Kasi- daw makatikim ng gano'n. Kasi nga first time din. Hindi lang. Kasi pag pinaghirapan ng pera, ang hirap namang Hindi mapapaisip ba, ka. Malalasing din naman tayo pare dito sa 3,000. Dito na tayo. Pero hindi ka di ba? Talaga naman, ha? Sana all. Tapos papayag lang kayo. Makalimutan natin itong mga taong ito. Tama din po sila. Babaha at babaha ulit. Di ba, mga kapatid? Kaya muli tayo magkaisa po sa ating panawagan. Huwag tayong makalimot. Please, huwag tayong pumayag na wala ho talagang mananagot dito dahil uulitin po ito at uulitin nila. Utang natin ito sa henerasyon na susunod po sa atin. Otherwise, ang mga anak natin, mga anak nyo, mga apo ko, ganun pa rin po ang uri ng komunidad na lalakhan. Komunidad ng mga puro magnanakaw.